Kabanata 2601. Matapos ang 12-dosenang mga paghinga, si Rinold na umaasa sa kanyang kakilakilabot na pagkamit at banal na pandama, ang unang nakakakita ng kinaroroonan ni Juan at ang iba pa sa kanilang pagbabalik. Nang makita niya si Juan at ang apat na kababaihan, kasama na si Diane, lahat ay ligtas, sa wakas ay pinakawala ni Severin ang isang buntong hininga. Bagaman ang mga kababaihan ay mukhang mapotla at nakaligtas sa kalamidad, hindi sila nasugatan. Huwag kayong mag-alala, magiging maayos ang lahat sa sandaling bumalik tayo sa sagradong lupain. Tiniyak sila ni Severin. Nadama ni Severin na hindi dapat magkaroon ng panganib sa pag-escort sa kanila ni Rinold. Pagkatapos ng lahat, ang parehong mga semi-immortal na matatanda ay pinipigilan ni Adrian. Si Diane, na naging panahunan, ay unti-unting nakaka-relax ang kanyang mukha. Tinapik niya ang kanyang dibdib na may matagal na takot at sinabing, sa ilang pagkabagot, halos matakot kami hanggang sa kamatayan ngayon, Severin. Bagaman si Diane at ang iba pa ay kamakailan lamang ay sumulong sa kanilang pagkakamit, sila ay antas pa rin ng Paragon. Nang lumaban ngayon sina Rinold at Faison, naramdaman nila ang mga shockwave sa lupa ng Eastern Sea City. Ang nakasisindak na aura ay hindi maabot ng mga cultivator na Paragon. Maging si Juan, na isang antas ng siyam na Royal Paragon, ay nalubog sa malamig na pawis. Tiningnan ni Gilda si Severin na may isang mapait na ngiti, alam niya na ang kanyang asawa ay nakakuha ng malaking gulo. Ang apat na mahusay na sagradong lupain ay hindi pababayaan siya ng madali. Pinatay niya ang lahat ng kanilang mga saintmen. Matagal na silang namatay kung hindi ito Rinold. Nakita ni Severin na ang mga kababaihan ay nag-aalala pa rin, mabilis niyang tinawag ang ilusyon ng Tower ng Green Empire na nasakop sila sa ilalim ng proteksyon ng Celestial Weapon. Tumango si Rinold sa isang pagod na ekspresyon at sinabing, hayaan, ang lugar na ito ay hindi ligtas. Bumalik muna tayo sa sagradong lupain. Sa sandaling natapos na niya ang pagsasalita, biglang nagbago ang mukha ni Rinold, at agad na natigilan ang kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagbabantay. Si Severin, na nais na magtanong kung kailan niya nakita ang eksena, ay nakaramdam ng isang malakas na pagbabago na umuusbong mula sa lahat ng mga direksyon na hindi makikita. Ang isang portal na crack ay lumitaw sa harap ng lahat at hinarang ang kanilang paraan. Ang mga pumatay sa mga tao ng aking primordial na sagradong lupain, tapos ka na. Ang sigaw na ito ay tulad ng isang kulog, na naglalaman ng walang katapusang hangarin sa pagpatay. Sa susunod na sandali, isang matangkad na tao na nakasuot ng isang payak na berdeng balabal at may hawak na fly whisk sa kanyang kamay, na humahantong sa antas ng siyam na Royal Paragon ay naglakad palabas mula sa portal na crack. Ang nangungunang gitnang lalaki ay may mahigpit na mukha. Bagaman mayroon siyang mga kulay abo na templo, pinalabas pa rin niya ang isang marangal at marilag na aura, na nagbibigay ng isang nakakatakot na kapaligiran. Ang mukha ni Rinold ay naging solemn na, at sinabi niya sa isang malalim na tinig, Baldwin. Si Severin sa tabi niya ay agad na naging seryoso nang marinig niya ang mga salita ni Rinold. Baldwin, ang kasalukuyang supreme na Panginoon ng Primordial Sacred Land. Siya ay isang kumpletong antas ng siyam na Supreme Paragon, na itinuturing na pinakamalakas na pag-iral sa Blue Realm. Kung si Rinold ay nasa kanyang buong estado, maaari pa rin niyang labanan laban sa kanya sa tulong ng proteksyon na banal na armas. Gayunpaman, halos maubos na si Rinold pagkatapos ng labanan ngayon. Marahil ay hindi siya tugmasa kay Baldwin ngayon. Malinaw, alam ni Rinold ang kanyang limitasyon. Siya ay nakipag-usap sa pamamagitan ng banal na pandama kay Severin sa isang seryosong tono, tila kailangan kong humiram ng iyong proteksyon na banal na armas, Severin. Nang walang pangalawang pag-iisip, mabilis na tinawag ni Severin ang talam ng banal na loren mula sa panloob na mundo at ibinigay ito kay Rinold. Sa pamamagitan ng Loren Divine Blade, ang kapangyarihan ng langit at lupa ay nagtipon sa paligid ng kanyang katawan, at ang gulat ni Rinold ay bahagyang hamupa. Nakipag-usap siya sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama. Ilang sandali ay hahawakan ko sila. Juan, ibabalik mo si Severin sa sagradong lupain at agad na ipagbigay alam sa ikalimang nakatatanda upang maisaaktibo ang pagbuo ng proteksyon ng sekta.
Si Cuthbert ay ang nakakatanda ng mga pormasyon ng sagradong lupain at responsable para sa pag-activate ng pagbuo ng proteksyon ng sekta. Sa pagpigil ni Reynold kay Baldwin, at pinigilan si Adrian ng dalawang semi-immortals, masasabi na ang sagradong lupain ng Grundy I ay nasa matinding panganib. Naunawaan ni Juan ang kabigatan ng sitwasyon at mabilis na tumango sa kasunduan. Naramdaman ni Baldwin kung ano ang iniisip ni Reynold. Napangiti siya at sinabing, ang matandang si Adrian ay hinawakan ni Daryl at Darius Wormthorn, ang nakatatanda ng Dragonoid. Walang darating upang iligtas ka. Napatay si Gresham, at namatay din si Faison. Ang primordial na sagradong lupain at ang sagradong lupain ng Grundy I ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang pag-aayos kung saan kailangan nilang lumaban sa kamatayan. Kung hindi para sa katotohanan na ang dalawang pangunahing sagradong lupain ng mga masasamang practitioner ay malayo, at ang Season Atlas Bonerkat ay 10,000 milya ang layo, kung hindi man, ang semi-immortals ng apat na mahusay na sagradong lupain ay lahat ay lalabas. Habang nakita ni Reynold ang tiwala na hitsura ni Baldwin, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa Loren Divine na talem, at huminga ng malalim, at sumigaw ng malakas. Haha, sino ang nakakaalam kung sino ang mananalo sa huli? Gamit ang sinabi, si Reynold ay naging isang pagkatapos ng pag-iwas, at ang kapangyarihan ng mga pilosopiya ay sumabog mula sa kanyang katawan, na dumulas sa puwang sa kahabaan at sumugod patungo kay Baldwin. Tumalikod si Baldwin at tumango sa dalawang antas ng siyam na Royal Paragon sa tabi niya. Sa susunod na sandali, ang dalawang Royal Paragons na ito ay sumakay sa puwang at lumipad patungo kay Severin. Ang isa sa kanila ay sumalakay kay Juan, habang ang isa pa, isang mas batang itim na robe na Royal Paragon, ay na-target si Severin. Pagkatapos nito, itinaas ni Baldwin ang kanyang kamay at tinawag ang isang elite quality na espiritual na kayamanan sa hugis ng isang sibat upang harapin si Reynold. Habang naharang din si Juan, naintindihan ni Severin na mahirap na makatakas ng ligtas nang hindi pinapatay ang dalawang Royal Paragon sa harap niya. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinagsama ang mga ito, na nagdulot ng panloob na mundo sa loob ng kanyang katawan na marahas na nanginig. Hindi mabilang ang banal na kasulatan ng pilosopiya na kuminang na may banal na ningning sa sandaling ito. Tiningnan niya ang naka-black robe na Royal Paragon, na 12 metro ang layo, at agad na tinawag ni Severin ang tore ng Green Empire. Matapos ibuhos ang isang napakalaking dami ng kapangyarihan ng langit at lupa sa loob nito, ang tore ng Green Empire ay nagradiate ng walang hanggan na katalinuhan. Sa isang iglap, ang marilag na aura ng sandata ng langit ay lumubog sa kalangitan, na pinilit na maakit ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng libo-libong milya. Gamit ang tower ng Green Empire, napuno si Severin ng isang malakas na espiritu ng pakikipaglaban. Patayin! Sa pamamagitan ng isang malakas na sigaw, si Severin, na nagdadala ng isang matalim na aura, mabangis na pinindot kasama ang tower ng Green Empire patungo sa nakaitim na Royal na Paragon. Mapahamak ito. Ano ito? Naramdaman ng Royal Paragon ang nakasisindak na aura na nagmula sa tore ng Green Empire at ang kanyang kaluluwa ay nanginginig, na pinaparamdam sa kanya na parang isang tunay na walang kamatayan ang nakatayo sa harap niya. Sinumpa niya sa loob, ngunit hindi siya nagpanik. Isang antas ng siyam laban sa antas ng apat, ang kalamangan ay akin. Sa pag-iisip na ito, ang nakaitim na robe na Royal Paragon ay mabilis na naglunsad ng isang counterattack. Ang espiritual na ilaw sa kanyang kamay ay nag-flick, at agad na lumitaw ang isang kulay na espiritual na kayamanan na may kulay na espiritual na kayamanan. Ang black robe na Royal Paragon ay mahigpit na hinawakan ng espiritual na kayamanan at hamampas. Maraming mga beam na may kulay ng dugo, ang bawat 10,000 metro ang haba, ay sumira sa portal at exuded na napakalawak na kapangyarihan, agad na nakalok sa kay Severin. Ang isang buong lakas na pag-atake mula sa isang antas ng siyam na Royal Paragon ay hindi isang bagay na ang mga ordinaryong cultivator sa parehong antas ay madaling makatiis. Naniniwala siya na kung siya ay si Severin, na nakaharap sa dalawang blades na ito ay sapat na upang makaramdam ng kawalan ng pag-asa, at maaari pa siyang tumayo at maghintay ng kamatayan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang ngisi sa mukha ng black robe na Royal Paragon ay nagyelo sa lugar.
Siya ay lumitaw na natulala. Hinawakan ni Severin ang tore ng Green Empire at iniwas ang kanyang kamay sa kalagitnaan ng hangin. Sa isang instant, hindi mabilang na mga banal na kadena ng pagkakasunod-sunod na sumabog mula sa tore. Ang mga banal na kadena ng pagkakasunod-sunod na ito ay kasing kapal ng mga hinlalaki, na naglabas ng isang kakilakilabot na aura. Kung saan man sila pumasa, ang portal ay agad na gumuho, at kahit na ang special na kaguluhan na kahit na kinatakutan ng Royal Paragon ay pinigilan kaagad. Ang beam na may kulay ng dugo ay hindi pa nakarating malapit sa kay Severin bago ito agad na nadurog ng mga banal na kadena ng pagkakasunod-sunod. Ang mukha ng Black Robe na Royal Paragon ay nagbago ng malaki, na puno ng hindi paniniwala. Paano ito posible? Ang isang buong lakas na welga mula sa isang antas ng siyam na Royal Paragon na tulad niya ay magdulot ng matinding pinsala sa isang cultivator ng parehong antas. Paano mapigilan ni Severin ang tungkol dito? Sa pagtataka, ang mga mata ng Black Robe na Royal Paragon ay nagpakita ng hindi ganap na kabigatan. Tinitigan niya ang tore ng Green Empire sa kamay ni Severin. Ang bagay na ito ay napakahirap at napapaligiran ng mga banal na kadena ng pagkakasunod-sunod. Hindi ito tulad ng isang proteksyon na banal na armas. Maaari ba itong maging isang maalamat na sandata ng Celestial? Siya ay naging labis na nasa sabik habang naisip niya ito, at ang kanyang mukha ay naging pula na may kasiyahan. Dinilaan ng Royal Paragon ang kanyang mga labi, sumigaw ng husto kay Severin. Tingnan natin kung gaano katagal ang iyong depensa na maaaring hawakan. Napansin din ni Severin ang sakam at sabik na titig sa mga mata ng Black Robe na Royal Paragon. Matapos marinig ang kanyang mga salita, ang mukha ni Severin ay nagpakita ng isang mapanunuya na malamig na ngiti, na may isang mapagmataas na ekspresyon na umaapaw. Ang tore ng Green Empire ay talagang isang sandata ng Celestial. Kahit na ang makapangyarihang Supreme Paragon ay hindi makakapagpabagsak sa pagtatanggol nito, hayaan ang isang Royal Paragon. Ang isang sandatang Celestial ay isang banal na sandata na nagbibigay ng mga patakaran ng langit at lupa at nagdadala ng kapangyarihan ng mga tunay na immortalidad. Kahit na ang isang proteksyon na banal na sandata ay magiging lubos na marupok sa harap ng tore ng Green Empire, at masisira sa isang ugnay lamang. Ito ay dahil pa rin sa mababang antas ng pagkakamit ni Severin at hindi sapat na lakas. Kung siya ay semi-immortal ngayon, maaari niyang masira ang kalahati ng Blue Realm na may isang welga mula sa tower ng Green Empire. Ang pagsugpo sa magulong mga saloobin sa kanyang isip, sumulyap si Severin sa paligid. Si Reinhold ay halos hindi mahawakan ng kanyang sarili laban kay Baldwin kasama ang Loren Divine Blade, isang proteksyon na banal na armas. Bagaman pantay-pantay silang naitugma, malinaw na alam ni Severin na ang pisikal na lakas ni Reinhold ay hindi pa sapat, at ang kanyang lakas ay kalahati lamang ng kanyang rurok na estado. Ang pangunahing dahilan na hindi siya nakuha ni Baldwin ay higit sa lahat dahil sa Loren Divine Blade, ang proteksyon na banal na armas. Ang mga mata ni Severin ay kuminang na may malamig na ilaw sa hindi kalayuan, ang kanyang panloob na mundo ay nagngangalit at nanginig, at hindi mabilang na mga pilosopiya ang nagdala ng lakas ng langit at lupa at dumaan sa kanyang katawan. Sa isang instant, ang aura ng isang antas ng apat na Royal Paragon ay nanginginig ang portal at nagdulot ng hindi mabilang na mga ripple sa kalawakan. Ang banal na kadena ng pagkakasunod-sunod sa tore ng Green Empire ay tila nabubuhay, na sumipol patungo sa taong may itim na robe. Ang Black Robe Royal Paragon sa kabaligtaran ay naging mapotla sa pagkabigla nang makita niya ang mga kadena. Mabilis niyang hinawakan ang kutsilyo sa harap niya at sinuntok ang parehong mga kamao. Ang pag-crash ay lumikha ng isang nakabibingi na pagsabog na lumusot sa kalangitan. Matapos ang pagsabog, ang puwang sa loob ng ilang milya ay nabasag at naging hindi mabilang na nakakalat na espiritual na mga fragment ng ilaw na lumilipad sa portal. Ang mukha ng Black Robe na Royal Paragon ay naging mapula na parang dugo na umuusbong mula sa kanyang bibig. Puno siya ng kakilakilabot habang nakatingin siya kay Severin. Ang mga banal na kadena ng Order ay lumubog mula sa tore ng Green Empire na halos nagdulot ng matinding pinsala sa kanya na may isang welga lamang. Magiging isang bangkay na siya ngayon kung hindi siya gumanti ng napapanahon. Si Severin ay nanunuya,
nang makita niya ang takot at gulat sa mga mata ng Royal Paragon. Ang isang antas ng siyam na Royal Paragon ay katulad nito. Sa mga salitang ito, ang tore ng Green Empire sa kanyang kamay ay agad na nagradiated na walang hanggan na banal na ilaw, na namamaga sa hangin, agad na bumaling sa laki ng isang maliit na bundok. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay lumayo mula sa portal, na nagbubuhos sa banal na kadena ng pagkakasunod-sunod. Sa isang iglap, 12 ng mga banal na kadena ng pagkakasunod-sunod ay tila nabubuhay, na parang kumukonekta sa sinaunang oras at espasyo, na nagmula sa kapangyarihan ng sinauna. Ang nakapalibot na portal ay nabasag sa kawalang saysay, at ang nakasisindak na kapangyarihan ay agad na naging sanhi ng paghawak ng Royal Paragon. Hindi lamang ang Black Robe na Royal Paragon na ito, kundi pati na rin sina Reinhold at Baldwin mula sa hindi kalayuan, na nakikipaglaban sa dugo, ay nadama ang kanilang mga anit na namanhid at ang kanilang mga puso ay tumitibok, na parang ilang malaking takot ay malapit ng lumitaw. Oh, hindi. Ang isang pag-iisip ay dumaan sa isip ng Black Robe na Royal Paragon, at biglang nagbago ang kanyang mukha. Nang walang anumang pag-aatubili, itinapon niya ang talam sa kanyang kamay at pagkatapos ay isinagawa ang lahat ng kanyang lakas upang lumiko at tumakas kaagad. Ang aura na nagmula sa tore ng Green Empire ay nagawa na pakiramdam ng malapit na krisis na parang nahuhulog siya sa isang yelo. Kung hindi siya makatakas ngayon, baka mapahamak siya rito. Nakikita si Aldrich na lumipad ng ilang milya sa isang kisap mata, si Severin ay malamig na sumigaw. Huli na upang makatakas, sa susunod na sandali, ang kapangyarihan ng langit at lupa sa loob niya ay umungol, at hindi mabilang na mga patakaran at mga banal na kasulatan, na naging sanhi na ang tore ng Green Empire sa itaas ng kanyang ulo upang muling bumulwak. Ang aura nito ay marilag at nakasisilaw, tulad ng isang haligi sa kalangitan. Hinawakan ni Severin ang kanyang mga kamay at sumigaw sa isang malalim na tinig, sugpuin. Sa pamamagitan ng isang malakas na sigaw, ang tore ng Green Empire ay nagradiated ng maliwanag, na bumababa mula sa portal. Sa ilalim ng pagsugpo sa tore ng Green Empire, ang nakapalibot na puwang ay nabasag, at hindi mabilang na mga elemento ang nasira bago pa man sila umungol, na nagwawasak sa mga abo. Si Aldrich, na lumipad na ng ilang milya, ay nakaramdam ng isang biglaang pagsulong ng malamig na hangin sa kanyang likuran at malamig na pawis sa kanyang noo. Magmadali, magmadali, magmadali. Si Aldrich ay nasa gulat at desperado na sinusubukan na masira ang portal upang buksan ang isang special na daanan upang makatakas. Gayunpaman, hindi binigyan siya ni Severin ng isang pagkakataon. Kinokontrol niya ang tore ng Green Empire at mabangis na pinigilan ito. Tulad ng nakita ni Aldrich na ang tore ng Green Empire ay lumapit at mas malapit, nadama niya ang kawalan ng lakas. Ang kanyang mukha ay naging mapotla, at puno ng kawalan ng pag-asa habang siya ay umuungol sa galit. Hindi, sa sandaling lumabas ang mga salita, agad na sumabog ang kanyang katawan sa isang ambon ng dugo kasama ang isang tunog ng pagputok. Ang kanyang kaluluwa ay kumalas at napatay ng nakasisindak na kapangyarihan. Sa susunod na sandali, ang lupa ay nanginginig ng marahas, na parang isang 18 level na lindol ang nangyari. Ang mga bundok, ilog, at mga sapa ay marahas na nagbitek, at maraming mga bitek, libo-libong milya ang haba, ay napunit. Nang makita si Aldrich na sa wakas ay namatay, si Severin, na ang mga mata ay mapula, ay naging mapotla sa isang instant. Ang kanyang hininga ay hamina, at halos nahulog siya mula sa kalagitnaan ng hangin. Phew! Huminga si Severin ng isang buntong hininga ng kaluwagan at pinunasan ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Ang sandatang selitial na ito ay halos pinatuyo ang lahat ng aking enerhiya aniya. Tiningnan niya ang kanyang panloob na mundo sa pamamagitan ng banal na pandama, at isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Severin. Siya ay nagdusa ng isang malaking pagkawala sa oras na ito. Ang kanyang panloob na mundo ay nawasak. Marahil ay mahirap ayusin ito ng mas mababa sa kalahati ng isang buwan pagkatapos bumalik sa sagradong lupain. Kabanata 2605. Matapos bawiin ni Severin ang kanyang banal na pandama, sinulyapan niya ang tore ng Green Empire na pinigilan sa lupa. Ang lakas ng celestial weapon ay nakakatakot talaga.
Ang lupain para sa libo-libong milya ay nag-crash tulad ng mga alon sa dagat, na patuloy na hindi nag-uudyok. Matagal nang tinanggal ni Aldrich ang kanyang buhay. Maging ang kanyang katawan ay nadurog sa abo. Sa wakas ay huminga si Severin ng isang buntong hininga dahil namatay ang lahat ng mga kaaway. Ang kapangyarihan ng tore ng Green Empire ay napakalawak. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang sandatang celestial. Ang isang suntok na iyon ay pinatuyo ang lahat ng banal na kasulatan ng mga pilosopiya at ang kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang panloob na mundo. Si Severin ay medyo maswerte na pinili niya ang landas ng panloob na mundo. Kung sinundan niya ang karaniwang landas ng katotohanan ng martial arts, marahil ay namatay na siya ng matagal sa ilalim ng pagkuha ng tore ng Green Empire. Bagaman ang kanyang panloob na mundo ay malubhang nasira, ang pagkawasak ay nasa lahat ng dako. Ang mga buto ng banal na kasulatan ng mga pilosopiya na nakakasakit lamang na nakalagay ngayon ay nawala sa wala, ngunit hindi bababa sa nailigtas niya ang kanyang buhay. Pinatay niya ang isang antas ng siyam na Royal Paragon sa oras na ito. Ang buong Blue Realm ay manganginig kung kumalat ang balita. Ang Royal Paragons ay matagal nang nakaya ang katotohanan ng martial arts, na pinino ang kapangyarihan ng espasyo, at may malalim na nakamit sa pagkontrol sa portal. Mahirap na pumatay ng parehong antas ng Paragon sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Bukod dito, sa oras na ito ay binaligtad ni Severin ang kalaban ng 5 antas. Ang ganitong bagay ay hindi pa nangyari sa Blue Realm dati, at marahil ito ay isang walang uliran na gawa. Hindi kalayuan, si Rinold, na gumamit ng Loren Divine Blade at napapaligiran ng matinding sword wheel, ay nahihirapang ipagtanggol laban sa mabangis na pag-atake ni Baldwin. Kapag siya ay nasa 1/10 ng kanyang lakas ng rurok matapos na makipaglaban kay Phazon at maraming iba pang mga Supreme Paragon, salamat sa banal na espada ni Severin, maaari pa rin niyang hawakan ng matagal laban kay Baldwin. Bumagsak ang puso ni Rinold habang tumataas ang mabangis na pag-atake ni Baldwin. Lalo na dahil napansin niya na sina Juan at Severin sa tabi ay pinipigilan din. Kapag siya ay matalo, sina Severin at Juan ay walang alinlangan na mamatay. Kung paanong si Rinold sa pagkabalisa, ang kanyang banal na pandama ay nakaramdam ng isang nakakatakot na celestial beam na bumabagsak mula sa portal. Kaagad pagkatapos, isang maliit na tore ang lumubog sa hangin. Sa isang sulyap ng isang mata, ang kalaban ni Severin ay agad na nahulog. Bahagyang natigilan si Rinold. Isang antas ng 4 na pumatay sa isang antas ng 9. Matapos kumpirmahin si Aldrich ay ganap na bumagsak at hindi nakalusot sa portal upang makatakas, tiningnan ni Rinold si Severin na may tuwa. Hanggat okay si Severin, magkakaroon pa rin ng pag-asa para sa sagradong lupain ng Grundy I na gumawa ng isang pagbalik. Sa kabilang dako, nadama ni Baldwin ang pagkamatay ni Aldrich. Una siyang bahagyang natigilan, pagkatapos ay sumabog na may galit. Severin, malamig ang tono ni Baldwin. Nakatitig siya kay Severin na may matinding hangarin sa pagpatay, na parang pupunta ito sa portal. Ang isang antas ng 4 na Royal Paragon ay pumatay ng isang antas ng 9 na Royal Paragon. Tiyak nang inisian ito ni Baldwin kung narinig niya ito dati. Ngunit ngayon na nasaksihan niya ito ng kanyang sariling mga mata, isang pakiramdam ng takot ay lumitaw mula sa kanyang puso, kasama ang labis na galit at pagpatay sa hangarin kay Severin. Mayroong 5 antas ng pagkakaiba sa pagitan ni Severin at ni Aldrich. At ito ay isang labanan sa pagitan ng mga Paragon ngunit hindi mga banal. Ang mga cultivator ng Royal Paragon ay gumamit ng kapangyarihan ng langit at lupa ng madali, ang kanilang mga mahiwagang kapangyarihan na napakalawak ng mga dakilang ilog, at nagawa na nila ang mga patakaran ng langit at lupa. Kahit na ang pagkakaiba ng isang antas ay nangangahulugan ng isang mundo ng pagkakaiba sa pagitan nila. Ngunit ngayon, nakamit ni Severin ang imposible sa pamamagitan ng pagtalo sa malakas na may mahina. Tiyak na makaramdam si Baldwin tungkol dito. Sa pambihirang kapangyarihan na ipinakita ni Severin sa sandaling ito, hindi ba niya mapapatay ang isang Supreme Paragon kung sumulong siya sa antas ng 9 na Royal Paragon? Sa kanyang mga mata, si Severin, kahit na siya ay may mataas na talento at ang pagkakataon na maging isang tunay na walang kamatayan na may tunay na kakanyahan ng immortal, siya ay walang iba kundi isang elixir,
isang prodigy na hindi pa lumaki. Ngayon, ang eksenang ito ay labis na nakagulat kay Baldwin. Naunawaan niya na dapat niyang ihinto si Severin mula sa patuloy na paglaki. Kung hindi man, walang magiging paraan para sa primordial na sagradong lupain kung lumaki si Severin. Sa pag-iisip nito, si Baldwin ay nasa matinding galit at gumawa siya ng isang tunog. Galit na umungol siya kay Severin, mamatay. Matapos ang dagandong ito, ang espiritual na kayamanan sa kamay ni Baldwin ay naglabas ng isang matalim na aura, at ang kanyang pag-atake kay Reinhold ay naging mas matindi. Hindi nakatiis si Reinhold sa biglaang pag-atake at sumabog ang daan-daang mga paa na umatras, na naglalabas ng malalaking dugo sa kanyang bibig. Hindi na siya mapigilan ni Reinhold, pagkatapos ay sumugod si Baldwin patungo kay Severin na may mga mata ng uhaw sa dugo. Itinaas niya ang espiritual na kayamanan, at sa isang iglap, ang marilag na aura ng isang antas ng siyam na Supreme Paragon ay napuno ang buong kalangitan. Nang walang pagkakataon na mahuli ang kanyang paghinga, biglang nakaramdam si Severin ng isang nakakapanghina na presyon na nakapaloob sa kanya. Ang kanyang mga binti ay hindi makagalaw sa lahat, na makakapanood lamang habang papalapit si Baldwin upang patayin siya. "Baldwin, gaano ka manggahas?" Sumigaw ng sabik si Reinhold mula sa malayo. Sa sandaling natapos na niya ang pagsasalita, itinapon ni Reinhold ang Loren Divine Blade sa kanyang kamay. Ang talam ay sumabog sa hangin sa mataas na bilis, naging isang bahaghari at bumagsak patungo kay Baldwin. Malamig na sinisiksik ni Baldwin. "Tiyak na papatayin ko si Severin ngayon." Pinabilis niya ang kanyang bilis habang nagsalita siya, at dumating siya ng mas mababa sa 100 talampakan ang layo mula kay Severin. Ang espiritual na kayamanan ni Baldwin ay agad na sumabog sa walang hanggan na katalinuhan at sinira ang portal sa daan. Ito ay marilag bilang isang hurno ng langit at lupa, na ganap na pinipigilan ang anumang pagtutol. Ang sinag ng ilaw ay napakabilis, at sa isang sulyap ng isang mata, dumating ito sa harap ni Severin. Ang mapanirang kapangyarihan na nilalaman sa loob nito ay sapat na upang gumawa na sinumang Royal Paragon ay manganginig sa takot. Tulad ng naisip ni Severin na mapapahamak siya, ang tinig ni Amethyst na puno ng galit ay sumigaw tulad ng kulog sa mga tainga ng lahat. "Baldwin, gaano ka manggahas?" Sa dagandong ito, ang isang kamao na laki ng starlight ay nagmula sa kalangitan, at ang walang hanggan na enerhiya ng mga patakaran ng langit at lupa ay hinarang ang sinag ng ilaw na 10 talampakan ang layo mula kay Severin. Sa susunod na sandali, si Amethyst ay sumakay sa portal at lumitaw sa tabi ni Severin. Pinakawalan ni Reinhold ang isang malalim na buntong hininga nang makita niya si Amethyst na narito. Si Severin, na handa nang gamitin ang tore ng Green Empire upang labanan ang lahat ng mga gastos, unti-unting nakaka-relax ang kanyang panahunan na katawan. Pagkatapos, biglang nakaramdam si Severin ng isang malamig na pawis mula sa kanyang likuran. Huminga ng malakas si Severin, pinupunasan ang mga kwintas na pawis mula sa kanyang noo gamit ang kanyang kamay, at pagkatapos ay pinalabas ang isang mabigat na buntong hininga. Lumingon siya kay Amethyst at agad na tinanong, "Paano ang mga bagay doon?" "Malakas ang labanan. Dapat kang magmadali pabalik sa sagradong lupain at turuan ang ikalimang nakatatanda na buhayin ang pagbuo ng proteksyon ng sekta. Kami ay nasa malaking problema sa oras na ito." Umiling-iling si Amethyst ng isang mapait na ekspresyon, pagkatapos ay ipinaalam ang kanyang tinig sa kanyang banal na pandama. Nang marinig na si Severin ay pinatay ang 4 na mga saintmen ng 4 na dakilang sagradong lupain sa lupang lihim ng silangang dagat, pinangunahan ni Amethyst ang koponan at sumugod dito sa peligro ng kanyang buhay at sa wakas ay nakarating sila sa silangang dagat. Gayunpaman, nalaman nila na ang buong lungsod ng silangang dagat ay nadurog, kasama sina Adrian, Daryl at Darius na nakikipaglaban sa hangin. Ang labanan sa pagitan ng semi-immortals ay isang bagay na hindi makialam si Amethyst, na isang Supreme Paragon. Kaya sinubaybayan niya ang aura na naiwan ni Reinhold sa lahat ng paraan dito, at nangyari na nakatagpo ng pagpatay ni Baldwin kay Severin. Sa kabutihang palad, ang kanyang pagdating ay napapanahon upang ma-save si Severin. Kasabay nito, agad na sumabog si Baldwin na may galit, na si Severin ay ligtas. Ang kanyang malamig na mga mata ay kumikislap na may mabangis na ilaw.
Malamig na sinabi ni Baldwin, "Fine, fine, fine, Amethyst. Papatayin kita muna." Pagkatapos ay makitungo kay Severin. Bahagyang pinaliit ni Amethyst ang kanyang mga mata. Alam niya na halos walang pagkakataon na makipagkasundo sa kaguluhan ng dugo sa pagitan ng sagradong lupain ng Grundy 1 at ang 4 na mahusay na sagradong lupain. Pagkatapos ng lahat, ito ang pagkamatay ng 4 na Saintmen. Ang bawat isa sa mga dakilang sagradong lupain ay gumugol ng hindi mabilang na mga mapagkukunan upang maingat na linangin ang kanilang mga Saintmen sa walang kamatayang pamana, at ngayon ay namatay na sila. Kung ito ang Saintmen ng Grundy 1 na sagradong lupain na nahulog sa mga kamay ng ibang tao, hindi rin ito papayagan ni Amethyst. Sa pag-iisip nito, ikinuyong ni Amethyst ang kanyang kamao at nanunuya. "Matagal ko nang narinig ang pangalan ni Lord Lynch. Darating ako upang malaman mula sa iyo ngayon." Sa sinabi nito, si Amethyst ay naging isang bahaghari at sumugod patungo sa kalangitan na may kulog na momentum. Kasabay nito, nakipag-usap siya kina Rinold at Severin sa kanyang banal na pandama. Rinold mabilis na ibalik si Severin sa sagradong lupain. Si Rinold, na nagbabalak na pumunta sa tulong ni Amethyst, agad na sumabog kay Juan at pinatay ang iba pang Royal Paragon. Matapos gawin ang lahat ng ito, itinaas ni Rinold ang kanyang kamay at ang surging power ng Supreme Paragon ay agad na binutis ang puwang sa paligid ni Severin, na lumilikha ng isang madilim na spatial crack. "Go!" Sabik na sumigaw si Rinold. Nang marinig ito, si Severin, kasama si Diane at ang iba pang 3 kababaihan sa tabi niya, ay hindi nag-atubili at mabilis na sumugod sa daanan ng spatial. Sa susunod na sandali, si Rinold na sinamahan ni Juan, ay mabilis na lumusot sa portal. Natagpuan ni Severin na ang nakapalibot na espasyo ay mabilis na bumagsak habang nagmamadali sila patungo sa direksyon ng sagradong lupain ng Grundy 1. Matapos lumipad para sa hindi kilalang oras, nahulog sila mula sa portal sa ilalim ng giya ni Rinold. Tumingin si Severin sa paligid ng nakapaligid na kapaligiran at natagpuan na nasa pasukan na sila ng Grundy 1 na sagradong lupain. Ang mahabang lipad ay naubos ang enerhiya ni Rinold na kaunti ang naiwan pagkatapos ng labanan. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay mapatla, at ang dugo ay patuloy na dumadaloy mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Ngunit nang makita niya na nakarating sila sa pasukan ng Grundy 1 na sagradong lupain, mabilis niyang sinabi kay Severin, mabilis na pumasok sa sagradong lupain at isinaaktibo ang pormasyong protection ng sekta. Nang marinig ito, hindi na nag-antala pa si Severin. Matapos i-retract ang Loren Divine Blade sa panloob na mundo, nagmamadali siyang lumipad sa sagradong lupain kasama sina Rinold, Juan at ang mga kababaihan. Tumawid siya ng 12-dosenang mga milya ng mga bundok at lumipad ng may napakabilis na bilis, at ang umuusbong na aura ay nagmula sa kanya na naalarma ang lahat ng mga alagad sa kahabaan. Ano ang nangyayari? Parang nasugatan ng Grand Elder. Maaari bang may isang malaking nangyari sa Eastern Sea Secret Realm sa oras na ito? Natigilan ng mga alagad habang pinapanood nila ang grupo ng mga taong nasugatan na dumadaloy sa kanila. Hindi binibigyang pansin ni Severin ang pagtataka ng mga alagad na ito. Mabilis niyang dinala si Rinold sa ika-5 bundok. Nang makarating sila sa 5th Mountain, si Cuthbert, na humahawak ng mga gawain sa sekta sa Great Hall, ay nadama ang kanilang presensya. Mabilis siyang lumabas ng bulwagan, at siya ay nasa sobrang pagkabigla nang makita niya ang malubhang nasugatan na grupo. Nagmadali si Cuthbert, kinuha ang braso ni Rinold upang suportahan siya habang nakaupo siya. Pagkatapos, tinanong niya, ano ang nangyari? Matapos mahuli ang kanyang paghinga, sinabi ni Rinold, mabilis na isinaaktibo ang proteksyon ng sekta Cuthbert. Ang matandang si Adrian ay nakikipag-away kina Daryl at Darius. Natatakot ako na ang sagradong lupain ng Grundy 1 ay masisira sa oras na ito. Ang mukha ni Cuthbert ay nagbago ng malaki nang marinig ito, agad na nauunawaan ang kalubhaan ng sitwasyon. Ang primordial na sagradong lupain at dragonoid ay nagpakilos ng kanilang mga puwersa at kahit na ang kanilang semi-immortal na nakatatanda ay nagpakita. Maliwanag na ang problemang ito ay makabuluhan. Sa pag-iisip nito, nanginginig si Cuthbert at mabilis na kumuha ng isang puting jadeware mula sa kanyang dibdib. Ang palma na size na puting jadeware ay nagpalabas ng isang marilag na aura,
na naglalarawan ng hindi mabilang na mga pananaw ng Tao na nabuo ng mga prinsipyo ng langit at lupa. Itinaas ni Cuthbert ang disc na mataas at umawit ng mga incantations gamit ang kanyang mga kamay. Sa susunod na sandali, ang puting jadeware ay sumabog na may isang matataas na sinag, at isang malaking pattern ng pormasyon ay lumitaw sa kalangitan, na sumasakop sa buong lugar ng sagradong lupain ng Grundy 1. Bago magtagal, isang asol na ilaw na kurtina ang unti-unting nabuo sa harap ng lahat, na nagmumula sa isang marilag na aura na nagpapasaya sa lahat. Matapos i-activate ang protection na pormasyon ng sekta, mabilis na hinampas ni Cuthbert ang tulad ng kampanilya ng plaza ng ikalimang bundok. Sinamahan ng siyam ng bell toll, ang lahat ng mga alagad na narinig ang tunog ay namutla ang kanilang mga mukha. Ang mga kampanilya ay siyam na beses. Paano ito posible? Ang siyam na kampanilya ay tumunog lamang kapag ang sagradong lupain ay nahaharap sa banta ng pagkawasak. Maaari ba ito ngayon na sina Reinhold at Severin ay nagbalik sa gayong pagmamadali dahil nakatagpo sila ng mga tao mula sa iba pang sagradong lupain? Ano? Nasugatan si Reinhold. Si Reinhold ay antas ng siyam na makapangyarihang Supreme Paragon sa kumpletong yugto. Sa isang iglap, ang lahat ng mga alagad ng Grundy 1 na sagradong lupain ay nasa isang kaguluhan matapos marinig ang siyam na kagyat na kampanilya, na puno ng pagkabigla at pagkalito. Ang hindi mabilang na mga guhit ng ilaw ay lumipad sa buong kalangitan sa itaas ng mga bundok, na nagiging mga bahaghari at sumugod patungo sa ikalimang bundok. Samantala, si Francis, na nasa pag-iisa sa isang tirahan sa unang bundok, ay nadama ang abnormality ng sagradong lupain at mabilis na bumangon sa hangin. Matapos ang ilang mga paghinga, dumating si Francis sa plaza ng ikalimang bundok. Tulad ng hilingin niya kay Cuthbert kung ano ang nangyari, nakita niya si Reinhold, na mapatla ang mukha at dumudugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig, at si Severin at ang iba pa sa tabi niya. Siya ay natigilan ng ilang sandali nang makita ang eksena. Pagkaraan ng mahabang sandali, tila may iniisip si Francis. Tiningnan niya si Severin na may isang kakilakilabot na ekspresyon, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla habang tinanong niya. Pinatay mo ba ang isa pang prodigy, Severin? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Bagaman hindi alam ni Francis kung bakit pinatunog ni Cuthbert ang kampanilya na nagsign ng isang krisis ng pagkawasak, na maaari niyang hulaan ng kaunti batay sa kanyang pagmamasid kay Severin at sa iba pa, na tila pagod at nasugatan, kasama ang malinaw na takot. Pagkatapos ng lahat, si Severin ay naging matapang at pinatay ang maraming mga prodigy sa Starry Sky Battle Space, kasama na ang mga batang masters ng Burke at Menzie clan, pati na rin ang mga pangunahing alagad ng Evil Tribe, at si Derek Wormthorn, ang prodigy mula sa Dragonoid. Si Severin at Reinhold ay bumalik mula sa East Sea Secret Realm, at agad na isinaaktibo ni Cuthbert ang proteksyon ng sekta. Malinaw na pinatay ni Severin ang mga prodigy mula sa iba pang mga sagradong lupain sa lihim na kaharian, na humahantong sa interbensyon ng makapangyarihang mga Supreme Paragon. Kung hindi man, paano si Reinhold, isang malakas na antas ng kompletong yugto ng siyam na Supreme Paragon, ay malubhang nasugatan. Nang makita ni Reinhold ang kakaibang ekspresyon ni Francis, inilagay niya ang isang kamay sa kanyang dibdib at nagsalita ng may kahirapan matapos na magkaroon siya ng lakas. Pinatay ni Severin sina Gresham at Drake, pati ang mga saintmen ng dalawang dakilang sagradong lupain ng Evil Practitioner. Ano? Si Francis ay nagulat at napaatros at halos nahulog sa sahig. Lahat ng mga saintmen mula sa 4 na dakilang sagradong lupain. Hindi nakakagulat na bumalik si Reinhold at ang kanyang grupo sa sagradong lupain na may madilim na mukha at pinatunog ang kampanilya ng alarma. Ngunit mas nakakagulat pa ang susunod na sinabi ni Reinhold. Matapos lumitaw si Old Adrian, pinatay niya ang mga Supreme Paragon ng 4 na dakilang sagradong lupain sa isang hampas lamang, na kalaunan ay nakatawag ng pansin ni Daryl at Darius. Ang pangungusap na ito ay tumama kay Francis tulad ng isang kulog at iniwan siyang natigilan. Siya ay nasa isang malaking pagkabigla. Hindi lamang namatay ang mga saintmen, kundi pati ang mga Supreme Paragon.
Kahit ang mga semi-immortal na matatanda na karaniwang nasa pag-iisa sa primordial na sagradong lupain at ang Dragonoid ay lumitaw. Matapos mabawi mula sa kanyang pagkabigla, tiningnan ni Francis si Severin na may kakilakilabot na ekspresyon, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Nakaramdam siya ng maswerte na nakipagkaibigan siya kay Severin noong mahina pa ito. Sa kabutihang palad, si Severin ay hindi ang kanyang kaaway. Kawawa sina Gresham at Drake, patay na sila ngayon at pinatay ni Severin. Matapos huminga ng malalim at pigilan ang kanyang pagtataka, tumangala si Francis kay Reinhold at tinanong. Alam mo ba ang kasalukuyang sitwasyon ni Old Adrian, Elder Reinhold? Si Adrian ang gulugod ng sagradong lupain ng Grundy Uno. Kung may mangyari sa kanya, nakita ni Francis na ang sagradong lupain ng Grundy Uno ay nasa gilid ng pagkalipol. Bagaman si Amethyst at maraming iba pang Supreme Paragon ay naroon pa rin, napakalaki ng agwat ng lakas sa pagitan ng Supreme Paragon at kalahating walang kamatayang mga matatanda. Ang bawat malaking puwersa sa Blue Realm, maging ito man ay sagradong lupain, mga marangal na pamilya sa East Plain, o mga puwersa tulad ng Great Flare, North Sea Barbaric Clan, o Dragonoid, ay may half-immortal elder upang patatagin ang kanilang angkan, bukod pa sa pagkakaroon ng mga proteksyon na banal na sandata upang ipagtanggol sila. Kung mahulog si Adrian, ang sagradong lupain ng Grundy Uno ay marahil ay hindi na magtatagal. Ito ay babagsak sa sarili nito sa halip na maghintay pa ng pag-atake ng ibang mga sekta. Nang makita ni Cuthbert na naisaaktibo na ang pormasyon, sinabi niya sa mahinahong tono. Sige Francis, mabilis na tipunin ang mga alagad upang maiwasan ang anumang kaguluhan sa loob ng sagradong lupain. Habang naroon pa rin sina Reinhold at siya, hindi malamang nababagsak agad ang sagradong lupain ng Grundy Uno sa sandaling ito. Tumango si Francis na may seryosong ekspresyon at sinabi, Oo, pupunta ako ngayon. Kabanata 2610. Bago natapos ni Francis ang kanyang mga salita, nagbago siya sa isang guhit ng ilaw ng bahaghari at nawala sa lugar. Bilang isa sa 4 na pangunahing mga alagad ng sagradong lupain, kailangan niyang umakyat sa kritikal na sandaling ito upang mapakalma at matiyak ang mga nalilito na alagad, at maiwasan ang anumang mga kaguluhan na maganap sa oras na ito. Sa pag-alis ni Francis, mabilis na kinuha ni Severin ang ilang ika-8 grade na mga tableta at kinain ang mga ito. Ang kapangyarihang panggamot ay naging rumaragasa na espiritual na enerhiya na agad na kumalat sa kanyang buong katawan. Agad siyang umupo ng naka-cross-leg sa lupa at pinaikot ang kanyang teknik sa paglinang upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Ang kataas-taasang banal na kasulatan ay gumabay sa marilag na kapangyarihang panggamot upang isa-isang ayusin ang kanyang mga nasirang meridian, pagkatapos ay damaloy patungo sa kanyang nawasak na panloob na mundo. Sa wakas ay nakita ni Severin ng malinaw ang kanyang panloob na mundo sa pamamagitan ng kanyang banal na kamalayan. Ang panloob na mundong sumasakop sa libo-libong milya na lawak ay puno ng mga bitek sa lupa, na naglantad ng 12-dosenang nakabibinging bangin. Ang dating luntiang mga halaman sa lupa ay ganap na nawasak, na nag-iwan sa buong panloob na mundo na walang buhay at puno ng malamig na hangin at mapanglo na ambon. Bukod dito, maging ang mga bituin sa kalangitan ay hindi nakaligtas sa pagkawasak. Ang mga bituing dati ay kumikislap tulad ng mga kristal na may makislap na liwanag, na tila isang kalawakan na umiikot sa kalangitan, ay ngayon ay halos mawala ng ningning. Tanging ang araw at buwan na lamang ang natira at naglalabas ng mahinang liwanag upang hindi tuluyang malubog sa ganap na kadiliman ang kalangitan. Nagalit si Severin habang tinitingnan niya ang labis na nasira na panloob na mundo. Kung ako ay isang Supreme Paragon, ang mga taong tulad ni Baldwin at Faison ay hindi maglalakas loob na magtaas ng kamay laban sa akin. O baka mahina pa rin ako. Alam kong sina Gresham at ang iba pa ay nagbabalak laban sa akin, ngunit pinatay ko pa rin sila at nagbigay ng dahilan sa 4 na dakilang sagradong lupain upang kumilos laban sa amin. Nakaramdam si Severin ng mabigat na damdamin sa kanyang puso. Muli niyang pinaikot ang kanyang teknik sa paglinang at dahan-daang ipinasok ang kapangyarihang panggamot sa kanyang panloob na mundo, na inaayos ito sa tulong ng kanyang banal na kamalayan. Ang panloob na mundo ang pundasyon ng kanyang pag-abot sa walang kamatayang kaharian sa hinaharap. Hindi niya ito maaaring pabayaan.
Bagaman ang paraang ito ay naisip ni Wildfire 10,000 taon na ang nakalipas, siya mismo ay nabigo na umabot sa antas ng Supreme Paragon. Nagawa lamang niyang pagsamahin ang Void Arcanum sa kanyang sentro ng enerhiya at gawin itong isang panloob na mundo. Ang panloob na mundong nilikha ni Severin ay isang hakbang na mas mataas kaysa kay Wildfire at may walang katapusang potensyal na lumago. Tulad ng sinaunang kasabihan, isang mundo sa isang bulaklak, isang kaliwanagan sa isang dahon. Naniniwala si Severin sa potensyal ng kanyang panloob na mundo. Balang araw, ito ay lalago upang maging kasing lawak ng isang mundo tulad ng Blue Realm, o kahit pa ng walang kamatayang kaharian. Umiling siya at pinigilan ng magulong kaisipan sa kanyang puso habang dahan-daang ginagamit ang kapangyarihang panggamot upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Dahil sa pag-activate ng proteksyon na pormasyon at sa pagkalat ng balita tungkol sa labanan ng mga semi-immortal na matatanda sa silangang dagat, ang buong sagradong lupain ng Grundy 1 ay nagkagulo. Hindi mabilang na mga alagad ang nabigla nang marinig na pinatay ni Severin ang 4 na prodigy. Kasabay nito, nabalot din sila ng pag-aalala tungkol sa labanan nina Adrian at ng 2 semi-immortal na matatanda. Gayunpaman, walang malalaking kaguluhan ang nangyari sa loob ng sagradong lupain dahil naroon sina Cuthbert, Rinold, Francis at ang iba pang pangunahing mga alagad. Nagpatuloy ang ganitong sitwasyon sa loob ng 7 araw. Sa ika-7 araw sa tanghali, biglang lumitaw sa itaas ng sagradong lupain ang isang special na daanan na ilang talampakan ang taas sa kalangitan na natatakpan ng madilim na ulap. Kaagad pagkatapos nito, lumabas mula roon sina Adrian na nakasuot ng berdeng balabal, si Amethyst na mapatla ang mukha, pati sina Willett, Heath at ilang iba pa. Mahina si Adrian, mapatla ang kanyang mukha, at ang gintong dugo ay patuloy na tumutulong mula sa mga sulok ng kanyang bibig.